gusto niyo talaga i-pursue yung exporting. So, paano niyo na nasabi or paano niyo na-assess na ready na for that? Actually, kahit hanggang ngayon, hindi pa rin ako ready. Kaya namin, ando ka na, kaya mo, nasimulan na. Kaya Tito Lloyd. Magandang araw mga consumer at kanegosyo. Ako po si Zaira Monteclaro at welcome sa Buhay Isla Podcast, ang programang pangnegosyo, consumer at iba pa. At ako naman po si Patricia Sotomayor at ang programa nito ay atid sa inyo ng Department of Trade and Industry, Mimaropa. Sa bawat isla ng Mimaropa, may kwento kang maririnig at makikita. Tara na tuklasin ng buhay sa isla. Ayan, Ate Isha, medyo kinakabahan ako yun. Ate, totoo lang. Namamawis ang aking kamay kasi live na live tayo. Very special ang episode natin for today because live na live tayo dito sa Glorieta Activity Center para sa live recording ng Buhay Isla Podcast. At nandito tayo ngayon sa pinaka-aabangang event ng Mimaropa, ang Obra Mimaropa Trade Show 2025. And kasama natin ngayon ang iba't ibang entrepreneurs mula sa probinsya ng Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan para ipamalas ang kanilang world-class products. Talaga nga namang hashtag marami pa sa Mimaropa, Ate Isha. And speaking of world-class, Zaira, pag-uusapan natin ngayon ang pag-export ng mga world-class Mimaropa products. So joining us today is Ms. Jaylene Ramos of Raya Fiber Imperia. So, recently sila yung na-awardan ng Excellent Design Award sa katatapos lang na China ASEAN Expo 2025 sa Naning China. So, welcome sa Buhay Isla Podcast mo, Jay. Thank you and good morning. Shock the audience tayo. Thank you guys sa pagpanakpak. Hi, Miss Jaylene. Good morning. Hello, good morning. Parang maging na-curious ako dun sa award. Pero before natin pag-usapan yung award, Miss Jaylene, kwentuhan mo naman kami, sino si Raya Fiber? Saan kayo galing? At ano yung mga products na ino-offer niyo? Start tayo from the very beginning. So, Raya is not the first naman na naging business. So, nag-start siya as Ramos Handicraft, which is yung mother-in-law ko ang start, which yung mother ng husband ko. And then later on na lang namin na ginawa na mag-asawa na Raya Fiber after no sa business ng mother-in-law. Then nag-start siya. Raya? Raya stands for the first two letters ng surname namin. Mag-asawa. So, Raya siya. Ano po ibig sabihin? Raya is Ra from Ramos. And then, may surname nung single papa, which is Yao. Yeah. Ramos So, Raya. So, ano naman yung mga products ng Raya Fiber? So, ang naging mga products namin is, ito na nga, cable runners, which is from Bunted Fiber lahat. So, meron kaming mga bags na ginagawa, and then, rin kami ng, syempre, pag gagawa ka ng mga bags, meron niya may mga excess, mga cuttings. So, para hindi siya matapon, ginagawa namin siya ng mga small pouches, wallet, coin purse, para hindi matapon. Yan, so ang galing naman, Zaira. Tama din yan sa Consumer Welfare Month natin. So, yung sustainable consumption din. So, ma'am, saan province kayo galing? Saan province galing si Raya Fiber? Raya is from Santa Cruz, Marinduque. The heart of the Philippines. Alam naman natin yan. Wow. So, from Marinduque, ma'am, saan na nakakarating yung mga products natin? Marami nang narating yung products natin. Like, meron tayong Europe, may China. Yan yung mga ano natin. Talagang pang-world-class. Yes. So, meron pa ba kayong plano, ma'am, na mag-expand ng market ninyo? Yes naman po. Kasi, lalo na ngayon, ang mga foreign buyers natin, nakikita nila yung durability or yung potential ng fiber sa mga furniture, sa fashion. Then, dyan nila mostly ginagamit yung fiber natin. So, which naman, nilalabas namin siya, not as just the fiber, but it is already weaved na siya. So, fabric na yung pinapadala natin abroad. Then,
nalaman namin na member ka ng PhilExport. Yes no? po. So, Newly, mga 2 years na. talaga. Yes. Kasi kahapon, naging guest natin yung Vice President ng Yes, PhilExport and nag-talk sila about paano maging member ng PhilExport. So, ano yung nag-push sa inyo para mag-register sa PhilExport? Nag-push sa amin na mag-join kami sa PhilExport kasi nakakatulong sila not just that promoting your product, at saka nga, nandun na yung mindset namin na mag-export kami. Ma'am, saan niyo naman nalaman niyo ko sa PhilExport? We know PhilExport through DTI. Yes. Kasi sila na yung nag-push sa amin kung paano mag-join. Paano naman nakatulong sa inyo yung pagiging member na PhilExport dun sa journey ko na nag-expand na kayo ng market? Nag-help sila through financial subsidy. Yan. Kung may mga trade fair kami na sinasalihan, hindi lang DTI yung nag-help sa amin to join, but also na PhilExport. Sila yung member po kami ni PhilExport. Mabilis i-grab ng mga trade fair, ng mga exhibitors ng mga awareness nation na pag member ka ng PhilExport. Kasi siguro nandun na rin yung mindset nila na ang member ko ng PhilExport, mas madali na to ipadala sa ganitong lugar. Kasi alam na nila yung quality, yung ba't ka naging member ng PhilExport. Yes, and napag-usapan natin kanina, nabanggit kanina na nagkaroon ka ng award sa China. So, ano ba siya? Nag-subsidize ba si PhilExport? Natulungan ba niya kayo? And kwento mo naman yung journey nyo sa China. Kamusta naman yung experience nyo? Actually, medyo yung experience namin na nag-join kami. Kasi first time namin na nag-join sa Ka-Expo, which is, although may knowledge naman kami yung Ka-Expo, pero since first time namin mag-join, sadly, hindi talaga ako nakadating. Pero, pinadala ko yung product. So, pumayag naman yung organizer na sila yung magdala ng product ko since hindi nga ako makakarating. And then, yung mga kasali dun. So, that takes 6,000 of fans. Kasi marami yung mga nag-join. So, may mga papers lang na pina-fill up. May online, may more online naman yung mga pinaprocess. So, mas madali. Since nandun kami sa isla, so yung travel back and forth, medyo hassle. So, mas pinadali ngayon kasi may mga online platform. So, kung nag-register po kayo and then yes po. screen kayo, ganun yes po yung process really. Mas madali na siya. Tapos, ang PhilExport, nag-help siya sa amin through logistics. Sila yung nag-finance ng logistic natin. Back and forth. So, ano doon napanalunan niyo, ma'am? Ito yung Excellence Award Design. Ano ay ibig sabihin nito, ma'am? Actually, nung una, sabi ko, paano nanalo yung item namin? Display lang yung pinadala without the finished product itself. So, sabi, nag-ask ako sa item, which is yung organizer for Ka-Expo. So, it's from thousands of participants, of exhibitors. May mga online nga na pinasend sa amin na ano yung ginagawa nyo, ano yung product nyo. Doon sila nag-base na mga judges is na inisa-isa nila yung mga online exhibitors na yon, and then down to hundreds, down to 20, and then to 20 na kami na finalists. Doon naman sila ng physical. Doon nila physical. And then may online din sila doon na ginanap. Siguro ma'am, i-take natin itong opportunity na to para masabi naman natin kung ano yung naging advantage, ano yung maganda dun sa product natin. Ano yung naging advantage tingin niyo po na tayo yung napili? Siguro kaya tayo yung napili. Yung fiber kasi hindi lang isa yung gamit sa kanya. So marami siya as furniture, nagagamit na siya as decoration sa furniture. Yung isa ginagawa na siyang sa chair, panglagay doon. And then, sa decoration, ginagawa na rin siyang lampshade. Pinaka-cover siya. If you are familiar with other exhibits, makikita niyo yung mga design na gamit is fabric, buntal fabric. And then, sa fashion, mga European family, ginagawa siya mga nerdress. Yun yung niya. And then, ayun, at nasa mga bags, talagang quality rin naman yung mga bags natin.
So sa ngayon, ma'am, ano po yung specific talaga na products na na-offer ni Vaya? Aside from the bags. Bags and placemat and runners. Yan, meron tayo dito na mga naka-display na bag. Parang mamaya nung pupunta po sa bag ko. Sama mo na yung bag. Pupunta pa na sa akin. Pero ma'am, tanong lang namin, ano ba para sa yung importance ng pag-export ng ating mga local businesses? Ayun, kasi yung pag-export, it's a big leap na you have to take the risk. Kasi yung pag-export, hindi mo sigurado agad eh. Kasi kailangan mong aralin doon sa kung saan siya malaki yung potential na magagamit talaga yung product mo. So, yun nga, isipin mo siyempre yung cost ng pag-export, siyempre yung tax na magiging kaakibat niya. So, kailangan malaman natin talaga ano yung value ng product natin. So, maano din natin kung ano yung magiging tax niya. And then, sa mga ano naman niya, kailangan lang talaga complete yung documents. Yun din yung sasabihin ko dapat na before syempre tayo mga mag-export, dapat sa una pa lang ayusin na natin yung mga documentations, mga certifications, para madali na tayo makapasok sa international. Different country, iba-iba din yung kanilang mga process ng documentation ng requirements nila. And syempre, ang first step talaga, sabi ni Ma'am, kailangan mag-decide ka. Kailangan talaga, sige, take the risk. Yes, kasi hindi siguro ganun kadali Ma'am na mag-export. Yes po. So, ano naman sa tingin niyo yung mga naging challenges niyo? Ang challenges naman, pag naging exporter ka, syempre yung materials mo, yung raw mat mo, kailangan sustainable talaga siya. So, nagkakaroon talaga yan ng ganyan papasok. Kulang yung material mo, yung financial mo. So, yung mga yun na kailangan mo talagang pag-isipan. So, sa ngayon, ba masasabi ko, enough ba yung supply niyo ng raw materials sa Marinduque or kulang ba? Supply talaga. So, kung sa plant, kasi plant siya, part siya ng parang siya yung buli kasi buli pal ang ano niya talaga kung saan siya pinupuhay na extra. Ang problem natin dyan is marami tayong raw material na pwedeng gamitin yung pag-extract mismo. Yun yung doon tayo nagkakaroon ng shortage. Kaya nag-reach out din kami sa government kung paano nila kami ma-help para ma-lessen yung shortage ng material. Yan. So, kanina na-mention ko na yung first step siguro pinakamahalaga is mag-decide talaga. Mag-decided yung entrepreneur na gusto niyo talaga i-pursue yung exporting. So, paano niyo na nasabi or paano niyo na-assess na ready na mag-for that? Actually, kahit hanggang ngayon, hindi pa rin ako ready. Work in progress. Work in progress pa rin po talaga. Talagang kailangan mo ng mindset mo na kailangan lagi kang positive. Kailangan yung vibe mo, hindi pwedeng, ayoko na, pagod na ako. Kailangan, nandun ka na, kaya mo, nasimulan na. Kailangan natin tuloy. Meron kayong team. Kamusta na yung manpower? Sa manpower, nag-outsource din kami. So, meron akong in-house. Tapos, para mas malaki yung production ko, what we did is, we bring the materials in their own houses. So, they have their own time. Para mas malaki yung production na magawa. Work from home? Yes. Ang mga workers, di ba? Yes, even before the pandemic, gano'n na kami. Pero maganda yun kasi nakakasupport tayo ng livelihood, especially sa ating mga kasamahan sa bayan. Kasi sa province kasi, ang access mo sa mga transport, hindi gano'n kadali. Kasi may time yan kung ano oras lang yung biyahe na ganito. So, lesson na yun sa kanila. So, kami na lang yung mag-pick up, mag-drop off ng gamit. So, mas mabilis na para sa gabi. Galing no. Tsaka yung time nila para sa family. Yes, hindi siya nawawala kasi, syempre, pero silang mga kids na pumapasok sa school, may time sila para ihanda yung mga gamit ng mga anak nila sa school, maka-attend ng mga meetings na hindi na-affect yung work nila sa app. Na-mention yung mga kanina pag-transport. So, na-curious din talaga ako. Ma'am, paano naman kung meron mga orders outside ng province ninyo? Paano natin kina-facilitate ang delivery ng mga We have naman mga door-to-door and then mga cargo, mga trackings like Flash, JRS, LBC. They can choose naman
para mapadeliver natin sa kanila yung product. How about sa international? Meron na po ba kayo mga We have international, which is export na. We are glad na yung mga client namin na mga foreign, meron na silang mga consolidator here in Metro Manila. So, sa kanila na lang namin ipapadala yung mga products namin, and then sila na yung mag-ship. Kung kahit saang bansa pa siya. So, sa ngayon, ma'am, meron ka bang data kung ilan na mga bansa yun na nating ng ating electronic product? Marami na. Kasi meron tayo nga unit. Meron kami client na i-exhibit na siya sa Paris. Wow! Buti pa rin doon. Parang nakakating mo ng Paris. Sana nakamultal ka na. Uy, wag naman ate. So, saan pa, ma'am? China. Yan. May Ano yung mga products na ginagawa nila din sa mga fiber na nakungkasa nyo? Yung iba, ginagawa nila din lasay, mga bags din. And then yung iba naman, yun yung itong fashion, hair dress, mga dinire-decorate nila sa clothes, and then mga wall paint, mga wall design, yan. So, paano ito, ma'am? One time lang ba? Or paulit-ulit So, silang course naman. continuous siya? So, may contract ba tayo, ma'am? Or Actually, ngayon, hindi pa kami nagpo-contract, pero more on order na talaga sila. Meron kami monthly production. Ma'am, pwede niyo ba kami kwento nga kung sa paano yung first ka-export nyo? Ano yung feeling? Ano yung journey niyo doon? Nung una, nag-try kami na kami mismo yung mag-export. Yan kami medyo nahirapan kasi pagdating nung namin na hiningi natin yung list, ay, ang dami pala. Ang dami pala. Tapos pala sa pagsawan. Parang France ata yun. If can do na for pag-say. Ang dami ng list na requirements, pati chemicals, natural dye, whatever. Sabi ko, kaya ba natin yun? Kaya napaka-importante talaga yung first step ulit natin. Mag-decide muna. Yes. Kasi baka matakot tayo sa napakasabang requirements. Kasi may mga bansa, may mga country na talaga napaka-specific nila sa mga material na ginagamit mo. Kasi may mga nature lover tayo ng mga country. Kailangan natin ilagay yun sa isip natin na kahit sa food, hindi basta sila mag-accept ng food na maraming ganito, ganyan. Kailangan sila healthy conscious. Kahit din sa mga non-food, gano'n din sila. So yung mga ganyan ba, ma'am, na pag-aralan nila along your journey? Yes po. So, before that, hindi tayo familiar na may mga ganun requirements. Yes. Dapat mga mother girl tayo. So, ating share, Ms. Jane, medyo marami na tayo na napag-usapan. But before natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, sasagot muna tayo sa isa sa madalas na tanong ng ating mga negosyante. Bilang isang consumer, ano ang pwede mong gawin kung pagdating mo sa cashier, iba yung nakalagay na presyo sa price tag? Sagot ka ni Ate Ruby sa ating special segment na #RubyReads. Hello mga kanegosyo at consumer! Narito tayo ngayon upang magbasa ng katanungan mula kay Aling Obang para sa #RubyReads. Mars, paano nga ba kung ang presyo ng isang produkto ay mas mataas pagdating sa cashier kaysa sa price tag? Kung ang presyo ng isang produkto ay mas mataas pagdating sa cashier kaysa sa price tag, ang dapat bayaran ng isang mamimili ay ang nasa price tag. At kung ang isang produkto ay may dalawang price tag, ang dapat bayaran ng isang mamimili ay ang may pinakamababang presyo. Alright, we're back sa ating group at ito na project. Ang dami naman natin ito parang feeling na live. Ito, may mga parang isa pa nga ulit. Nakakapilit naman yun natin. So parang gusto mong yung next episode ganito. Hindi na. Last na to. So ayan, balik tayo sa ating kwentuhan, Ms. Yes, Jane. ma'am. So, ma'am, so dinabi-dabi ng naglalabas ng produkto from international brands. And of course, dito, syempre, may mga competitors din tayo. Ano yung sa tingin mo highlight or makakapagpa-stand out ng ating products? Siyempre, out. Yan, live kasi. Live kasi tayo, nag-half siya. So, yung uniqueness siguro ng ating fiber. Kasi yung fiber natin, napaka-unique lang siya. Hindi po siya basta-basta mabibili kung saan-saan lang. Like, baka kasi is more on bicot, ganyan. Pero yung buntal, before kasi buntal, pantali lang yun ng longganisa. If you are familiar with longganisa ng buntal.
Yan yung ganun na. So, before na, lang talaga is, trader lang ng buntal fiber yung mga indos ko. So, meron lang silang client na nag-require na nag-push sa kanila na try nyo mag-weave nito product na to. Then, doon na nag-start. From weaving, nag-bats kami. And then, ng mga bats, yung quality niya, hindi mo siya mahanap sa ibang bats. And then, every, different design yung nilalabas namin. Hindi siya isang ngayong taon, design din. Nag-add-on kami, nag-i-innovate din kami ng mga bags. So, pwedeng sabihin talaga na yung mga nakabili na sa inyo na talagang unique yung product na nakatapunta sa kanila. At saka sa mga bags kasi, kung bibili ka, halos pare-parehas. So, sa amin naman, pwede ka magpa-customize. Gusto namin ganitong color. So, may ganun naman kasi. Pwede pink? Yes. Pwede na lang yung natin. Pink? Pink. Yes, pero. Na-excite. Akala mo may pambayan. Pero ma'am, paano natin ma-encourage siguro yung local market para mas pangkilikin natin yung sariling, yung bags na mula sa atin dito sa Pilipinas. First, dito sa Marinduque. Yes, try nyo din kasi local products, hindi lang naman kami mga entrepreneurs or MSME yung help nyo kasi na-help nyo rin down from the very kung saan siya nag-roots talaga. So, farmers, no weavers, yan yung nasusupport natin. Hindi lang yung may-ari ng company or may-ari ng product na binibilhan nyo, yun, expand nyo din ng iba, try nyo, ganyan. Kasi natatry nyo rin naman yung quality and yung durability ng mga products natin. Ako na. Masaya. Nabanggit ko lang, diba kasi na ngayon, ang trend na ngayon, yung mga influencers, sila yung nagpo-promote ng mga products. So, meron na ba tayo bang na instance na merong influencer or celebrity na nakapag-promote ng product? Actually, yeah, pero naman, so hindi ko na iano kung anong brand siya. Pero sa social media, nakikita na namin na minomodel siya ng Jessica Garcia and other mga celebrities, kaya mga local models at saka foreign models na nagkano na ng mga products natin. Ma'am. Na social pala yung si Cheska Free na nagkakita. So, pag nagpagawa ka ng gusto mong hit, ako na lang din yung mag-model pa. So, bigla, kahit walang bayad. So, ma'am, meron ka bang tips na pwedeng mabigay sa ating mga MSMEs na nakikinig dito sa Glorieta? And of course, online, kasi ipapalabas din to sa ating Facebook page para sa pagiging member ng PhilExport. Tips. Huwag kayong matakot mag-join sa PhilExport. Kailangan nyo yan para pag nag-export kayo, in time na mag-export na kayo, makakatulong sila sa inyo. And take the risk. Yun lang, take the risk. But before you take the risk, isipan nyo mabuti kung saan magiging yung product ninyo. Kasi ayan yung way din para magkaroon kayo ng mas malaking kita. Kasi mas makakatulong na kayo sa community nyo kasi mag-expand kayo ng production and then mas makikilala din kayo. Kasi syempre, ang return nun sa inyo, yung help nyo na sa community nyo and then yung return ng kita. So, meron pa po ba kayong karagdagang message para sa ating mga local MSMEs para na-encourage pa po sila na mag-expand ng market nila siguro from their province. Ito, nandito na tayo ngayon, entire Mimaropa na itong setting na to, and eventually, kagaya mo sa inyo, outside the country. Ang ko lang sa kanila is yun nga, huwag kayong matakot mag-take ng risk to join, and then, kahit mag-start kayo sa pinakamaliit na bazaar sa mga town nyo, doon pa lang na kayo, ma-recognize na kayo. Huwag kayong matakot lumapit sa DTI. Kasi dam na ang DTI, laging nakasupport sa inyo sa government, mga institution na pwedeng makahelp sa inyo. Huwag kayong matakot na lumapit sa kanila kasi approachable naman silang lahat. Ayan. So, thank you very much po, Ma'am Jaylene, para sa inyong time and insights ko para sa ating topic. So, sigurado for sure yan, maraming na-inspire sa ating mga listeners. At talagang, Zaira, #marami pa sa Mimaropa. Marami pa rin may pagmalaki ang Mimaropa ng mga world-class sa product.
And of course, to our live listeners and viewers, and to our online listeners and viewers, Thank you so much. maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Nawa po ay marami kayong natutunan mahalagang impormasyon para sa inyong negosyo o bilang isang consumer. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode ng Buhay Isla Podcast. Ang Department of Trade and Industry Mimaropa ay nasa social media. I-follow po ang official Facebook pages ng DTI Mimaropa at ng DTI Philippines. Sundan kami sa Instagram sa dti.mimaropa. Bisitahin ang aming website sa www.dti.gov.ph o makipag-ugnayan sa amin sa telepono bilang 0288901712 o email address sa r04b@dti.gov.ph. Mag-subscribe din sa official na YouTube channel ng DTI Philippines at sa official Spotify channel ng Buhay Isla Podcast. Muli, sa ngalan ng aming Regional Director, Marmio Sijan Escanter, ng Department of Trade and Industry, Mimaropa. Ako po si Patricia Sotomayor, kasama si Zaira Monteclaro para sa Buhay Isla Podcast. Sa bawat isla ng Mimaropa, may kwento kang maririnig at makikita. Tara na, tuklasin ang buhay sa isla. Bye!